Tanong ng karamihan, paano ako nahuli? Nahuli ako June 10, 2024, Lunes, bandang alas 12:40 ng tanghali sa kantin dahil nga lunchtime namin. Ang pagkahuli ko ay parang nagparamdam na sa akin dahil nung linggo na yan ay nung umuwi si partner ay gabi na. Parang ang bigat yung loob niyang umuwi. At sa mga kasama ko naman nung umaga ng Lunes na yon ay ang dami naming trabaho pero nagawa pa namin nagkwentuhan. Kwentuhan na ang tagal. Kwentuhan na pagtuturo sa proseso ng troubleshooting at paano pag-operate sa cutting machine dahil nga puro baguhan yung mga kasama ko. Ang dami kong payo sa kanila na tila baga nagpapaalam na ako sa oras na yun. At pagdating nga ng tanghali na yun ay sa kantin pa talaga ako dumiretso. Na dati-rati naman ay sa taas ako kumakain lagi dahil sa dami kong napapanood na nire-raid, mga factory, kantin. Kaya sa taas ako lagi kumakain nun. Pero nung araw na yun ay kung bakit doon pa ako kumain. Ganado pa nga kami sa pagkuha ng pagkain. Dahil nga masarap yung ulam pag Lunes. Pero ako, tamang tubig lang lagi. Kung inuulam namin ay karne ng baboy, baka, ang pinapaulam na ajima. So, nagtsatsaga ako sa tubig. Tubig lang lagi inuulam ko. Dahil meron akong gout, pagkakuha namin ng mga pagkain at masarap na mga subo namin nang biglang may pumasok na 7 tao at biglang pinaikutan yung buong kantin. Nung time na yun, nakaramdam na ako. Mga feeling ko, yun na yun. At nung nakapwesto na sila at naisara yung pinto, nagdeklara nga sila ng raid. At hinahanap yung pangalan na Jan na foreigner. Doon pa lang ay alam ko na may nagsumbong. Dahil nga tukoy na nila kung sino yung huliin. Kung tutusin ay kayang-kaya ko pa naman na sanang makipagsapalaran na tumakbo. Dahil walang gwardiya doon sa pinto, doon sa likod. Noong time na yun wala kaming ginawa kundi kumain. Kumain lang na relax. Yan, relax. At walang imikan. Kumain lang din ako ng normal. At time team na sinasabi sa taas na, Lord, kung ito na talaga yung kapalaran ko, tatanggapin ko at ikaw na pambahala sa akin. Nung isa-isa nang natapos yung kumain yung mga kasama ko, paglabas nila ay isa-isa siyang iniskortan sa loob ng bus na ito. Yan. At doon lumakas ang iisip ko na kaya ko pang makatakas. Pero nung pagtayo ko at pupunta na doon sa tapunan ng pagkain doon sa likod at lagayan ng mga pinggan, bigla akong inabutan ng alien card ng amo ko. Oh, binigay sa akin yung alien card ng kasama ko na nasa taas dahil doon nga siya lagi kumakain. Doon kami lagi kumakain sa taas. Meron siyang ID card doon. At merong ngang Jan yun sa pangalan. Bali, Jan Bernard ang pangalan nun. Shoutout sa'yo, pre. So, siya yung kabats ko. Mayroon Jan sa pangalan. Dahil doon, naging kampante ako na makakalusot ako. Dahil dati-rati ay magpakita ka lang ng ID na valid, ay pakakawalan ka na. At nung naibalik ko ng plato ko, ay iniskortan nga ako pumasok sa bus para sa verification ng visa. Na sa buong akala ko, ay pareho pa rin ng proseso ng verification noon at sa oras na yon. At yun na nga ay online verification pala. At pina-enter nga sa akin yung pangalan ng birthday. Kampante ako na nagpindot dahil nga kabisado ko yung pangalan niya, kabisado ko yung birthday ng kasama ko. Nung lumabas ang mukha ay doon na nagduda yung immigration officer at pilit inaalam kung sino ang nasa picture. Kaya hindi ko nga talaga siya kamukha. Ang layo nga ng mukha namin. At dahil syempre alam kong hindi naman kapanipaniwala dahil nga malayo nga mukha namin. Pero may pang-asar na din sa isip ko na pilit ko pa ding sinasabi na ako nga iyon. At doon nga nainis yung officer at pinusasan na ako. Kasabay ng pag-search ng aking pangalan dahil nga naka-report na ako yung pakay nila at nagpakita nga ang aking poging muka at sabay sigaw nga sa akin na ikaw to no? Ikaw to? Korea syempre na may kasamang pagmumura ba. So yun, ako naman ay napayuko na lang at taimtim pa rin na nagdadasal. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kay Alice. At pagkatapos nun ay isa-isa nang pinalabas yung aking mga kasama at isa-isa din silang humaplos at tumapik sa balikat ko na, pre, sorry ha. Meron nagsabi na pasensya ka na pre, wala kaming magawa. So, matapos nga ang kumpirmasyon na at sinara na yung pinto ng bus, nagpupumilit yung aking amo na kausapin yung officer na pag-usapan yung time na yon. Pero tinutulak na siya at nakikipagsigawan. Pero alam nyo, kung mula nung pinasok ako dun sa bus hanggang dun sa pag-alis ay hindi niya ako iniwan. Andun lang siya. Andun sa tapat ko na nakahawak dun sa salamin na tila naiiyak dun sa mga pangyayari. Stop! 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 Stop!
Nung umalis kami dun sa kumpanya namin ay mga alas 2 na ng hapon. Pero alam nyo, nakarating kami dun sa detention center ay pasado alas 6 na. Kasi marami pa kaming dinaanan na mga nireport. 3 kami nahuling lalaki. Pero marami kaming inikutan. Marami kaming pinuntahan na kumpanya na nireport siguro. Kasi alam nila meron silang GC na ito na, ganito. Nagtatawagan sila, nagchat-chat, nasa GC sila. Nakamonitor sila. Kung may nireport sa kanila, pinag-uusapan nila yan. Bago nila puntahan yung area na yon, meron na silang lookout na nauna doon na naka-civilian. Hindi mo makikilala talaga. Iba pa rin yung mga naka-uniform na talagang manguhuli. Yun talaga yung mga manguhuli. At iba rin yung susundo sa inyo na nakasakay sa bus. Yung mga naka-uniform ay nakasakay sa basta itim na ganitong sakyan. Karamihan, ang nakita ko sa detention center ay Kia. Pero mga sinaunang sakyan nila yung mga Starex na black Hyundai. Pagkahuli ko, mayroon na akong nadatnan doon nakasama namin. Pero ibang lahi na datnang ko. Pero yung Pilipino na hinuli, siya nga tumakbo. Pinaghahabol siya So ito yung isang payo ko sa inyo na kung alanganin na yung sitwasyon ninyo ay huwag na kayong tumakbo. Tulad nitong kasama ko, tumakbo siya. Pagod na pagod yung humabol sa kanya. Pagkahuli sa kanya, binalibag siya. Kung ano yung sugat mo, kung ano yung sakit mo, dadalhin mo yun hanggang dun sa kulungan. Walang mag-asikaso yun dun. Kung nasugatan ka man, talagang dadalhin mo yung sakit. Hindi ka asikasuhin talaga. Hindi ka ibibibi dun sa kulungan. Ikukulong ka talaga pag nahuli ka. Kaya kung alanganin na yung sitwasyon, wag na kayong lumaban, wag na kayong tumakbo kasi masasaktan ka lang Kasi kapag na-corner ka na, hindi ka na pakakawalan talaga. Nahulihin ka talaga. So, ang susunod nun, dinaanan namin mga babae. Yung isa natutulog, yung isa may anak. Ganun talaga pag ni-report ka na, iso-surveillance ka na niyan, hindi ka pupuntahan agad. I-confirm pa kung talagang nandun ka, kung talagang positive na mayroong TNT dun sa pinag-reportan. So, isa-isahin natin yung mga katanungan, magtanong lang kayo, tapos isa-isahin natin sagutin kung yung mga benepisyo, mga lahat yung kung anong mangyayari, pagkahuli mo, kung ano yung mga makukuha pa ba yung mga benefits mo, kung anong dapat gawin, anong dapat paghandaan. So, isa-isahin natin to. So, sana makatulong. Hanggang sa muli.